Tondo, isang lugar sa lungsod ng Maynila, dapat mong iwasan dahil dito matatagpuan ang mga taong halang ang kaluluwa, pinamumugaran ng masasamang loob, lugar na naging image ng krimen. Opo, tama po ang narinig nyo, talagang kinakatakutan ang Tondo pero huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay isang kasaysayan na lamang noong dekada 60, 70 at 80. Isang patunay po dyan ay halos lahat ng mga sikat at kilalang artista sa pelikulang Pilipino ay may mga ginawa silang pelikula tungkol sa kasaysayan ng Tondo. Hindi na po mabilang kung sino-sino ang mga taong nanirahan sa Tondo na kilalang matitikas at binyansagang hari ng Tondo. Isa po sa katunayan itong kingpin ng Tondo na si Nicasio Asyong Salonga, nag-umpisa ang kanyang grupo noong dekada 40, kinilala siya bilang hoodlum, at isinapelikula ang kanyang buhay ng mga sikat na sina Joseph Estrada noong 1961, Rudy Fernandez noong 1977, at si George Estregan Jr. noong 1990, at 2011 lamang. Ayan nga po guys, sa paglipas ng panahon ay unti-unti pong nabura ang masamang imahe ng Tondo sa mata ng mga Pilipino, malayong malayo na po siya ngayon sa dati nitong masamang image. Ayan nga po, tayo nang ikutin at tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking mga street foods dito. Una nga po nating tinikman ang kanilang smokang balls. Ang smokang balls ay isa sa mga mabibili natin dito sa Ugbo. Hindi mo masasabi na nakarating ka na ng Ugbo kung hindi mo matitikman ang nasabing smokang balls. Kaya naman nag-order na tayo ng isa para ma-experience na natin ito. Habang hinahanda nga po ang ating order ay tinanong ko na si Kuya kung paano kainin ito, at kung magkano, ito ay nagkakahalaga ng 150 peso. Nakakatuwa lang guys na nakaka-experience tayo ng ganitong mga bagay, parang maramdaman ko na saglit na bumalik ako sa pagiging bata ng mga oras na yon. Sa totoo lang kasi guys, first time ko makakita at kumain ng smokang balls kaya naman medyo nagulat tayo, at nag-isip kung bakit at ano ang mga sangkap na ginamit para umuusok sa bibig ang bawat kumain nito. Tuloy-tuloy nga po tayo sa ating pagtuklas ng mga pagkain dito. Ito naman po ang isa sa ating pwede pagpilian na makakain ang kanilang mga iba't ibang uri ng clam o seafoods. Makikita po natin ang kanilang presentation, ito ay paraan na rin nila kung paano nila maakit ang kanilang customer sa ganitong paraan. Habang tayo nga po ay nag-iikot, inobserbahan na rin po natin ang kanilang kalinisan. Nakita nga po natin na sadyang malinis naman ang kanilang mga hinahandang pagkain. Masasabi nating sa amoy pa lang ay matatakaw ka na sa sobrang bango nito. Hindi ko rin pinalampas ang paborito nating takoyaki at sinamahan na rin ng konting tseka ang kanilang tendera at tindero. Ayan nga po, at ang daming tanong ng kasama nating isang vlogger din, siguro pati ingredients ng kanilang paninda ay gusto ring itanong, baka po kasi balak niya gayahin. Ito naman ang iba't ibang uri ng Chinese foods na lahat nakatuhog sa barbecue stick. Ito naman ay may mabibili ka na sa halagang 20 peso lamang. Mayroon din silang iba't ibang uri ng fruit juice na may iba't ibang uri din ng flavor ng prutas, depende na lamang sa iyo kung ano ang iyong magugustuhan. Gaya nga ng sinasabi ko, marami kang pwedeng option na pagpipilian kung ano ang gusto mo kainin. Mayroon din silang mga Java rice na may iba't ibang flavor din na sa harap mo mismo gagawin at lulutuin, at affordable naman lahat ng presyo. Sa halagang 50 peso ay matitikman mo na ang kanilang masarap na Java rice. Ito nga mga lods, hindi tayo tumigil sa pag-iikot pero sa pagkakataon na ito ay hindi na namin alam kung alin ang titikman namin sa sobrang dami ng mga mabibili dito. Iba't ibang pagkain na nakikita natin na nasa street foods, pero nagulat ako dahil karamihan sa mga makikita mong mabibili dito ay sa mga class na restaurant mo lang matitikman, pero dito sa Ugbo Tondo ay nasa bangkita lang. Ayon sa aking pagtatanong-tanong, ang Ugbo Tondo ay nag-umpisang makilala 3 taon lamang ang nakaraan, at napag-alaman din natin na ito palang street na ito ay literal siyang kalsada sa araw na dinadaanan ng mga sasakyan. Subalit pagsapit ng gabi ito ay nagte-transform bilang sentro ng kainan na bahagi nga nitong Tondo, isang lugar na hindi ka na makakaramdam ng takot. Dito mo na mararamdaman ang mga magiliw at magagalang na residente at tendero dito. Wala ka ng pangamba na baka ikaw ay mapagtrepan, lalo na't hanggang madaling araw ang mga gusto kumain dito. Ayan nga, at tinikman na rin natin ang kanilang special na Ilocos Empanada, 150 pesos 2 piraso, dahil busog na nga po kami ay puro take-out na lamang ang aming ginawa, para na rin masulit ang punta namin dito. Kita naman po natin na kahit nasa bangkita ang kanilang kinaroroonan ay talagang makikita mo na malinis ang kanilang mga binibintang pagkain.
Kung pangpulutan o appetizer naman ang ating hahanapin dito ay hindi rin magpapahuli ang mga super crispy na iba't ibang klase, katulad ng crispy butch aaron, crablets, chicharon, bulaklak, at marami pang iba. At samahan mo pa ng iba't ibang uri ng juice at mga fruit shake. At kung naghahanap ka naman ng mas lalong kakaiba na gusto mo ng dine-in, ito naman ang hanapin mo mga ate na ito. Doon mo rin lang makikita sa kalsada at nag-aalok ng kanilang dine-in. Mga pagkain halos sa mga kilala at sikat na restaurant mo lang matitikman, ngunit dito sa Ugbo Tondo ay pwede mo itong matikman, iba't ibang uri ng seafoods, at ang bestseller daw nila dito ay ang kanilang baklang alimango. Kayo guys, nakakita at nakatikim na ba kayo ng baklang alimango? Ayan mga lods, makikita nyo naman na maraming kang pagpipilian ng dine-in dito, hindi mo akalain na nasa isang bahagi ka lang ng bangkita. Ito na nga po mga guys, nakaramdam na tayo ng pagod kakaikot dahil dumating po tayo ng maaga dito, kaya mapapansin nyo hindi pa gaanong sisikan ang mga naghahanap ng makakain, at habang gumagabi ay nakikita ko na lalong kumakapal ang mga tao. Kaya kayo guys, ano pa hinihintay ninyo? Tara na at puntahan ang Ugbo Tondo para i-experience ang masasarap na pagkain dito. Dating magulong lugar pero ngayon isa ng tahimik at buhay na lugar, at hindi ka na mag-aalinlangan na baka may mangyari sa inyong masama. Para sa mga nakapanood ng video na ito, kung inyo pong nagustuhan ang video na ito ay huwag nyo pong kalilimutan na i-share o like and comment, syempre subscribe na din Adventure Vlogs. Maraming salamat po.